Yung below the belt na mga atake sa kanya na siya ay lalabas para makapangampanya. Huwag kayong mag-alala. Actually, kahit naman si Pastor Apollo Kibuloy nasa loob ng kulungan sabi ko nga walang rehas na bakal ang makakapigil sa magandang adhikain at gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayan. Kung hindi man siya pisikal na makapangampanya ngayong siya ay tumatakbo bilang senador, sigurado tayo na lahat ng nagawa niya para sa bayan, lahat ng nagawa niya sa kanyang simbahan, lahat ng nagawa niya sa Davao, lahat ng nagawa niya para sa gobyernong ito, yun ang mangangampanya para sa kanya. Isa lang ang masasabi ko dito, Coach Oli. Ang gaba, dili magsabi. Ay, tama. Itong mga ginagawa nila kay napanggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, balang araw, babalik din yan sa kanila. Oo, kasi alam naman natin na itong mga na itong mga akusasyon na to kay Pastor Apollo Kibuloy ay gawa-gawa lamang. Pero, syempre hindi tayo pwedeng masyadong komento tungkol dito dahil ito pong kaso na ito ay nasa korte na. So, tayo lang magbibigay ng ating mga saloobin patungkol dito sa, sa mga, yung below the belt na mga atake sa kanya na siya ay lalabas para, makapangampanya. Huwag kayong mag-alala. Actually, kahit naman si Pastor Apollo Kibuloy nasa loob ng kulungan sabi ko nga walang rehas na bakal ang makakapigil sa magandang adhikain at gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayan. Kung hindi man siya pisikal na makapangampanya ngayong siya ay tumatakbo bilang senador, sigurado tayo na lahat ng nagawa niya para sa bayan, lahat ng nagawa niya sa kanyang simbahan, lahat ng nagawa niya sa Davao, lahat ng nagawa niya para sa gobyernong ito, yun ang mangangampanya para sa kanya. At ang mga tao, social media, pati ang mga OFWs, tutulong sa atin para ikampanya si Pastor Apollo Kibuloy. By the way, number 52 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Coach Oli. Ito'y patunay na malakas si Pastor Kibuloy. Kasi isipin ninyo, totoo yung survey na number 1 ngayon si Pastor Kibuloy na tumatakbo bilang senador. Kasi ultimo yung abogado ng kabila, ayaw siyang mangampanya. Kasi baka daw manalo. No? Diyan na lang, isipin ninyo, hindi naman trabaho ng abogado yan. Pero sila mismo, nakikita nila yung lakas ni Pastor Kibuloy. Pero paalala natin dito sa mga abogadong ito, sabi nga ni Boss Dada, hindi natin pwede i-discuss masyado yung kaso. I-discuss ko na lang itong mga abogado na ito. Ngayon lang ako nakakita ng abogado na hindi nauunawaan yung presumption of innocence. Until proven guilty, meron pang you isang are abogadong innocent. ganyan, si Abalos. Tsaka yung 4 na beses atang nag-take. Okay. Yung galit na galit kay Banat Bay. Oo. Pero tatandaan natin hanggat nagkaroon na ng conviction, inosente po ang isang tao. Kaya tatawagin mo lang siyang child abuser. Halimbawa, yung isang congresswoman, child abuser kasi convicted yun. Yes. Sinabi ng korte, hindi po yan chismis, hindi ako nagsabi niyan. Korte mismo nagsabi. So, itong mga abogado na to parang walang alam. Tapos, bagamat tayo hindi abogado, pero ano bang purpose ng bail? Diba? Ang purpose ba ng bail ay para kapag bawala na hindi ka mangampanya? Hindi yun. Kung ako hindi nagkakamali, ang purpose ng bail ay para ikaw ay sisiguraduhin na sisipot ka doon sa pagka ikaw ay may hearing. Hindi ka dahil para wag kang mangampanya. So, maling-mali itong mga abogadong ito. Kaya nga nakakabilib si Pastor Kibuloy dahil sa katunayan, hindi nga niya kailangan umattend dyan personally. Pero nagpunta siya doon para harapin at siya mismo magre-request kasama ng mga abogado. Yaan na lang ay pagpapakita na siya ay nakikipag-cooperate. Kaya nga tumatakbong bilang senador dahil gusto niya makatulong sa Pilipinas. Mali siguro,
Hindi ko alam kung saan graduate itong mga abogado na ito. Baka kaya nasermonan ni Atty. Torion. Napakagaling. Si Atty. Torion pa nakatapat nyo. Talagang lecture ang kanya. Mumukha kayong ob-ob dyan. Hindi naman na flight risk si Pastor Apollo Kibuloy. It's tumatakbo nga Tsaka tumatakbo naman siya. So wala siyang reason para takbuhan niya ang kaso na yan. Kasi kaya lang naman pinipigilan siyang lumabas is baka mamaya tumakas na siya di ba? Pero alam naman natin na hindi na dahil ito na hinaharap niya na yung kaso Andiyan na. Nakikipagbakbakan na nga sila sa korte. So ano na yan? Negative na yan. Jay Guevara, anong comment mo tungkol dyan? Natatakot na ba si Risa? Nako. Natatakot na si Risa? Mga bata ba ni Risa yan? Oo, kasi kung pakinggan nyo maigi yung sinabi ng mga attorney, ano na yun Sa tutusin, hindi dapat siya sabi ng isang attorney yun. Yung mga ganon, below the belt na nga talaga yun. Tsaka kung isipin nyo... So anong pakin nila sa eleksyon? Anong pakin nyo... Yun, totoo yun. Anong pakialam nyo sa eleksyon? Kung si Franz Castro nga nasa Congress convicted Tumatakbo yun pang senador din. Tumatakbo pang senador. So mas grabe yun kasi si Pastor hindi naman hindi naman convicted yun Diba? Ito, peke nga yung mga pinagsasampang kaso dun Pangalawa, tingnan niyo yung mga ibang mga sa Senado may convicted, sa Congress may convicted, sa gobyerno may mga adik, diba? Lalo na yung mga adik na yan, ang dami dyan nila. Pero tingnan nyo, kung sasabihin nyo na parang kaya gustong lumabas para mangampanya, wala na kayo doon. Tsaka ito alam mo yung mga ganong salita, sa Congress ko lang naririnig yun. No? Ano yan, parang inadapt nyo na ba yung gawain ng Congress na parang mas magaling pa sa korte kung makapagbigay ng salita. Nakakagulat yun na may mga ganyang attorney pala. Akala ko isa lang Yung napapanood ko sa YouTube na galit kay Banat Bay Hindi ko akalain na meron pa pala. No? Grabe din yun Yung isang yon yung... Pero yan natin yun, ha? Yung bulol na abogado, walang kliyente. Anyways, pasikat lang yung mga yan. Bagay. Pasikat lang yung mga yan. Gusto ko lang sabihin doon sa mga nag-aakaso kay Pastor na sana hanggang dulo yung mga nagfa-finance sa inyo, yung mga tumutulong sa inyo para ibagsak si Pastor Apollo Kibuloy. Sana hanggang dulo kasama nyo sila kasi mahabang laban ito. Nakita nyo nangyari kay Matubato. Wala na sa Pilipinas, umalis na. Sinira niya ang buhay niya dahil sa pagsisinungaling niya. Ngayon, kailangan niyang umalis ng bansang Pilipinas at tumakas dahil hindi na siya kayang suportahan at hindi na siya kayang sustentohan nung kung sino man yung mga sumusustento sa kanya. Ganun lang yun. Plain and simple. Napakahabang laban nito at hindi papayag ang mga taga-KOJC na ganituhin nyo lang si Pastor Apollo Kibuloy. At sinasabi ko sa inyo, may karma yan. Ang hahabulin kayo balang araw ng kamay ng batas dahil dito sa mga pinaggagawa nyo na to. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, wala namang ginawa yan sa Pilipinas, kundi puros kabutihan yun nga yung lagi natin sinasabi. Imaginein mo since 2005 hanggang ngayon, ginagawa nila itong mga cleanup drives, ginagawa nila itong mga tree planting activities. Tumulong pa sila sa gobyerno, sa NTF-ELCAC para itong laban kasama ang bayan, tumulong pa sila para mapigilan ang paglaki ng insurhensya sa Pilipinas or mas lalong paglalim ng insurhensya dahil sa laban kasama ang bayan, ang inyong mga anak ay naging safe from recruitment netong mga legal fronts ng NPA. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, kaibigan ni PRRD, pero instead, makinabang siya dahil kaibigan niya si PRD, siya pa nga yung gumastos Siya pa nga yung naglabas ng sobrang resources para sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-e-expose sa lahat ng mga kabulastugan netong mga komunista sa bayang Pilipinas. Coach Oli. Ay malamang sila na nga lang yung may gusto na kalabanin si Pastor Kibuloy. Kasi nga sila naapektuhan. Itong mga sinasabi mo nga komunista, sino-sino pa ba yan? Alam ng taong bayan at nasa listahan na nila ito. Itong mga komunista, itong mga NPA na ito. Kaya
kontra sila sa Duterte na makaupo ulit. Dahil tatamaan sila eh. Yung mga komunista na yan, yung mga adik. Pangalawa, si Pastor Kibuloy dahil again, kontra din sa mga komunista. So, pag nakapwesto yan, talagang kaya po napaka-importante po nito sa ating mga Pilipino na ang makapwesto si Pastor Kibuloy. Kasi nung siya hindi nakapwesto, nakalaban na niya itong mga komunista na ito at malapit na nating masugpo sa tulong din ng mga Duterte. At konti na lang. Kung tinuloy ito ni Marcos, itong continuity ng paglaban sa mga taga-bundok na ito, tapos na sana. Kaya lang ang problema, na-stop at ngayon lumalakas. At yung sabi ng iba, nasa Congress pa yung iba pa nga nagpapakulong ng mga sundalo. Kaya nakakabalik sila at lumalakas. Yan po ang usapin ngayon sa social media. Kaya napaka-importante kung kayo talaga ay ayaw nyo ng korupsyon at higit sa lahat, ayaw ko to. Itong mga komunista nito, itong mga NPA na ito, itong mga makakaliwa na ito, itong mga rebelde na ito, itong nanggugulo sa ating bansa. Kung ayaw nyo talaga, dapat i-all out natin ang suporta natin kay Pastor Kibuloy. At ikampanya natin sa iba dahil ang susugpo lang nito, ang seryoso dyan, Duterte Kibuloy. Yan lang ang talagang, talagang head-on, sinasalubong itong laban sa mga NPA. Jay. Ewan ko ba? Sa tutusin nga dapat nga si Pastor pa yung dapat nga si Pastor pa yung mas pangalagaan ng gobyerno dahil isa sa mga tumugis or yan sa mga makakaliwa. Pero kung sino pa yung mga makakaliwa, yun pa yung kinakampihan at inalagaan ng gobyerno nga natin ngayon. Kaya kung may tuturing man, kung ano ang pwedeng sabihin dito sa gobyernong to, talagang may tuturing na walang kwenta. Kasi tagal-tagal na nating kinalaban yung mga makakaliwa na yan at isa nga dun si Pastor. Tapos ngayon mas kinampihan pa ng administrasyon yung mga NPA kaysa kay Pastor. Kaya medyo nakakatakot at talagang yan nyo na. At dito, talagang pinatunayan nila na takot sila na talagang si Pastor dahil alam talaga na nila na siguro talagang nararamdaman na nila yung sure win ni Pastor sa pagiging senador. Kaya talagang inaadlangan nilang makala. Sa madaling salita, sila na mismo nagpatunay na lahat ng ito ay sa pamumulitika talaga nanggagaling dahil sa pamumulitika. Talagang pinatunayan na nila yun. Boss Dada. Yun lang. Yun lang naman para sa akin. Yun lang naman ang para sa akin, mga bossing. So, wala na tayong ibang choice. Binibigay na sa atin to si Pastor Apollo Kibuloy para maging sabi nga nila, hindi na kailangan ni Pastor to, pero tayo kailangan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba may tutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Marami. Marami. Makakapagbalangkas siya ng mga batas para mas mapatatag pa at mapatibay pa yung mga current na batas na nandito sa atin. Siyempre, isang pinakagusto ko talaga sa kanya is yung pangalaga sa kalikasan. Nakita natin na walang pangil talaga yung batas pagdating dito sa pagsira ng kalikasan. And kung si Pastor Apollo Kibuloy ay mananalo, magkakaroon tayo ng mas matibay na batas na talaga namang masasabi nating matatakot na itong mga mag-aabuso. Ako kasi, Coach Oli, nagpunta kami sa cleanup drive nung nakaraan at nakita ko talaga kung gaano ka walang disiplina yung mga tao. So, sana magkaroon pa tayo ng mas matibay na batas patungkol sa pagsisegregate ng mga basura. Kasi nanggaling ako sa Amerika noong November and sa Japan nitong December, nakita natin kung gaano kadisiplinado yung mga kapwa natin Pilipino doon segregating itong kanilang mga basura sa kanilang mga likod bahay. Nakahiwa-hiwala yan, yung bote, yung lata. Tapos ang gobyerno nila, ito maganda, ang gobyerno nila binibili yung mga lata, yung mga bote na basyo, tsaka yung mga papel. Kaya mas lalong na iengganyo
yung mga tao na mag-segregate. Kumbaga, ini-incentivize mo yung effort din nung iyong mga constituents. So, yun ang maganda kasi alam natin na si Pastor Apollo Kibuloy, ikot yan, gala yan sa buong mundo. At nakita niyan lahat ng mga advantages na meron yung mga first world country sa buong mundo. Kaya gusto niyan idalhin yan dito sa atin sa Pilipinas. And ako, I'm hopeful na in my lifetime, maranasan ko man lang at least makaalis tayo dito sa status na third world country. And I believe na magiging posible yan kung maglalagay tayo ng mga tao sa gobyerno na tutulong kay Pastor Apollo Kibuloy na yung kanyang mga adhikain, yung kanyang mga panukala ay talagang i-push. At syempre, kailangan natin sa 2028, mahusay din yung ipapalit natin presidente dito sa bulok na ibinoto natin. Yun lang ang para sa akin, Coach Oli.